Hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, talagang napakatarantado ni Willie Revillame. Up to this moment, ang tagal mo nang nangangampanya, pero nung tinanong ka, nanindigan pa talaga. Mga minamahal, na wala talaga siyang plataforma. So pinanindigan niya yung nauna niyang sentimiento noon, na walang plataforma. Saka na lang yan kapag nanalo na ako. At sa pangalawang pagkakataon, nung siya ay tinanong, nanindigan. Mga minamahal itong si Willie Revillame na wala munang plataforma. Oo, kasi madami na daw pong naipagawang batas, di ba? Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa din daw po. So, pinanindigan niya na tumulong na lang sa mamamayang Pilipino. Alam nyo, hindi di porket gusto mong tumulong sa bansang Pilipinas ay kailangan mo nang tumakbo. Alam mo, Willie Revillame, magaling kang TV host. Gusto mo palang tumulong, bakit hindi mo gamitin yung power mo para bumuo ng non-government organization? Kagaya ng ginawa ni former Vice President Leni Robredo, pwede makakatulong ka sa ganung pamamaraan. Pero alam mo naman kasi yung tinakbuhan mo, senador eh. 'Di ba? Tagagawa ka ng batas. Yung mga bungi-bunging batas, tagagawa kayo. So, hindi pwede na wala kang plataforma. Although, sige, mahalaga ang makatulong. Given na yan. Pero yung tinakbuhan mo, senador, hindi lang yan nakakapaloob, hindi lang yan nakapalibot sa pagtulong. Kasi yung pagiging senador, legislator yan. Tagagawa ka ng batas. Buisit, mga minamahal, tingnan nyo, Naniniwala sa senatorial aspirant and TV host, Willie Revillame, na hindi kailangan gumawa ng bagong batas sa Senado. Dahil marami na daw pong umiiral na panukalang batas na hindi na ipapatupad dahil sa kakulangan sa pondo. So sa panayam sa 2x2, ibinida ni Revillame ang kanyang mga nagawa sa kanyang programa na aniyay naghahatid ng tulong sa kapwa Pilipino. Alam nyo, yan na lang yan na lang yung laging sinasabi ng mga walang background sa politika, yung mga hindi nakapagtapos, yan na lang yung front nila. Gusto nilang makatulong. Alam nyo, kung gusto nyo makatulong, sana hindi kayo tumakbo. I think mas nakakatulong kayo sa mamamayang Pilipino para makapag-elect ang mga Pilipino na mga public servant, na talagang totoong public servant. Kasi kayo, pwede kayong madala sa fame. Totoo yan, mga minamahal. Pwedeng madala itong sila Willie Revillame, sila Epe, sa fame. Pero nonsense ang pagiging senador ninyo kasi walang essence. Kasi hindi nyo alam kung ano yung tinakbuhan ninyo. Nakakaloka, mga punyeta talaga. Wow, sabi ni Willie, kung pwede kong i-check pag nanalo ko, alamin ko yung mga batas na ba't pa ako gagawa ng batas kung madami na palang batas na nagawa. Ikaw pala mismo, hindi ka pa din sure na madami na palang batas na nagawa. Sa sarili mo, hindi ka pa din pala sure. So, magdadagdag na naman ng batas. Wala daw akong alam. Anong gusto nyo? Yung madaming alam tapos nanakawan kayo? Grabe, ang lakas niyang mang-gaslight, mga minamahal. Hindi ako makapaniwala dito sa part na na sinabi to ni ni Willie Revillame. So, pinapaswelduhan ka. Kunyari, nanalo ka bilang senador. Pinapaswelduhan ka ng taong bayan. Tapos wala kang gagawin. Tututunga ka lang. Parang ganito, mga minamahal. Hindi mo na kailangan gumawa ng madaming sapatos kasi madami ng factory ng sapatos. Parang ganon. Diba? So, hindi mo na kailangan mag-masteral degree kasi graduated ka na. Parang ganon yung gusto nga i-emphasize, mga minamahal, ni Willie Revillame. So, ano yung gagawin mo bilang senador? Ha? Nakakaloka. Alam nyo, buti pa si Manny Pacquiao, to be honest. Oo, mga minamahal. Alam nyo kung bakit? Si Manny Pacquiao, sige, sabihin natin na pumasok sa politika nang hindi siya degree holder, pero sinikap niya. O, tingnan niyo tong balitang to, mga minamahal, Pacquiao earns master's degree from Philippine Christian University. Sinikap niya. Oo, kaya ngayon, marunong na nga mag-Ingles, di ba? Sinikap ni Manny, ni Dudong Manny. Parang makasabay. Kasi di ba gusto niya din tumulong. Pero hindi sapat yung pagtulong, dapat meron ka ding alam. Kasi paano yan? Pag wala kang alam, tatakbo ka, edi mapapahiya ka. Magiging walang kwenta yung committee mo. Kasi wala kang ang alam, di ba? Hindi mo alam yung pinagsasabi mo. Buti pa itong si Manny Pacquiao, kahit pa paano, sinikap.
na makapagtapos. Tapos ang kanyang mga minamahal, ang kanyang sinusulong na plataforma ito. Pacquiao pushes for nuclear power to solve energy woes. Which is malaking help to sa mamamayang Pilipino, yung nuclear power. 'Di ba? Buti pa si Pacquiao may aims. Pero itong si Philip, itong si Willie Rebillame, na ay Jude, wala. Waray. Waray plataforma, wari-waray. Nakakahiya. Ganyan na ba yung Philippine politics? Puro clown? Puro clout din? Alam niyo, malaking kahiyan to, mga minamahal. Sobrang napakamalaking kahiyan to. Yung ginagawa ni Willie Rebillame ngayon, sobrang malaking kahiyan to. Si Philip Salvador, isa pa din yan. Walang educational background, walang political government position background, or kahit na ano, whatever. Wala. Si Willie Rebillame nag-aral ng dentistry sa CEU, pero wala rin natapos. Wala rin government and political background. Yung dalawang yan, first time mga minamahal na papasok sa gobyerno na parehas na walang plataforma. Hindi man lang ba inisip nila na, ay, sana dapat nag-congressman muna ako. Or, ay, sana nag-mayor muna ako. Kaso, senador agad, mga minamahal. Magkano ba yung salary grade, mga minamahal, ng senador? Salary grade 31. Or humigit kumulang 270 to 300,000. Diba? Tapos meron pa silang discretionary funds. Alam niyo yun, yung discretionary funds? Discretionary funds, I mean. Na umabot ng 1.5 to 2 million. Yung mga pasahod sa staff. Diba? So sa isang senador, ang budget niyan, 60 million per year. Hindi. 60 million per budget sa mga project. Diba? Tapos kayo, na mga mahirap, mga minamahal, na naghanap ng magandang trabaho, may tinapos, may diploma, kakaltasan ng napakalaking tax. Tapos pag yan naging senador, walang nagawa, walang magagawa, ngayon pa nga lamang, walang nagagawa na, walang plataforma. Kaya mapapatanong na lang kayo, tangina men, anong klase ang meron ng Pilipinas? Kakahiya. Hindi man lang tayo mabibigyan ng hustisya sa pagkakataong ito. Which is nakakainis na nakakagigil na nakapanggalit. Hindi natin marireceive yung hustisya. Bakit kailangan natin ng hustisya? Hustisya para sa pondo at kaban ng bayan na panapasweldo sa mga future public servant na hindi naman naglilingkod at puro lang kataranta doon. Every hearing, magkano binabayad dyan? 200,000 kada isang hearing, maliban pa dyan sa mga pakain, eklabush, bla bla bla. Tangina ng taong bayan ang ginagamit pang pasweldo, tapos wala kayong plataforma. Tapo, ngayon pa nga lamang na tumatakbo, walang plataforma, paano pa kaya pag naging senador to ang mga hayop na to? Nakakainis. Puro bobo, di nag-iisip. Ang inang kakapal ng muka. Anong mindset yan? Sa mga Pilipino naman dyan, please naman, pumili naman sana kayo ng totoong public servant. Nakakahiya, oh. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. So anyway, pahingin lang po ako ng comments ninyo, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit the notification bell for more update. Yun lamang, kayo nang pumili. Pero ako, kung tatanungin ninyo, iboto nyo si Abalos, si Kiko, si Manny Pacquiao, si Abby Binay, si Ping Lacson, si Soto. Yun lang. Ingat, mga kababayan.